your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topic. Season 7 na po tayo. Episode 3. And today is January 17, 2025. And it's a Bible Friday night. Good evening, Tata Bird. Good evening, Anje. At good evening din po sa inyo. Yes po. Happy Friday po. Well, mapupunan niyo naman, wala pa si Senyor, oh. Yeah, Senyora. Huwag kayo mag-alala, darating yun. Lapit na po. Wait lang tayo. Ayan. Kamusta po kayo? Tata Bird, ikaw po. Kamusta? Well, okay naman ako. Okay. Okay. Okay na. Okay naman ako. Okay, good to know po. Ayan po. Sa mga makakapansin po, tayo po, episode 5 po pala tayo ngayon. Kasi po nag-recap po tayo, nag-replay, binilang na lang po natin. Okay lang po yan. Kasi po, nung nakaraan, wala po ako, tapos wala na po si Tata Bird. So, mga prior commitment na po na hindi po namin pwedeng yan. Salamat po. At ang dami pa rin po nanood nung recap, replay episode. And napakaganda. Yung isa, how to pray, tapos all about Mary, kay Mama Mary. So, sana po, lalong na-uplift ang ating mga paniniwala, pagdadasal, at ngayon, kailangan po natin yan. Yes. Ayan po. At kung ano man po yung natutunan nyo doon sa episode na iyon, na replay, gamitin po natin yan. Papalitin na po natin ang maaga pa si Senyor. Tama. Ayan. Lapit ka na bumalik, Senyor. Oh, yes. Naantay ka na namin. Excited na kami. Ayan. Okay po. Ano pong mga malibalita ngayon, Tata Bird? Ang balita ngayon, yun ang problema, hindi ko masyadong ewan ko kung bakit. Parang wala po masyadong magandang balita. Oo, kung pwede nga sana, ayoko nang basahin mga balita ngayon eh. Ay, ako po. Iba-iba po. Anyway, just para na rin malaman nila, hindi natin malaman talaga ang nangyayari ngayon. At sa panalangin na makarecover kaagad sila sa nangyayaring yun. And then sa may party ng US din na nagyayelo naman, sobra din ang nangyari na yan. Well, hindi natin malaman, pero may mga predictions na mangyayari mga ganyan. And hopefully, gera man, sunog man, importante po makabangon sila muli. Ayan. At sa mga nasawi naman po, pagdasal po natin yung mga kaluluwa nila. Ayan po. Ayan po. Malapit na tayo matapos, Tata Bird, sa awit. Sa awit. Konti na lang, konting kaya na. Sa mga hindi po nakakaalam, 150 chapters po kasi yung salmo o yung awit. So, ngayon po, umpisahan po namin 139. 139. So, ilan na nga lang pala, wala isa na lang. Opo, lapit na. Konti na lang. Ayan po. Nasusubaybayan kayo ni Senyor yan doon sa kung saan man siya naroon yung ate. Siguro, Tata Bird. Pinapanood din niya tayo. May naman siya. Ayan. Good evening, Senyor. Ayan po. Hello po, particular Tata Bird. Sige. Nanonood sa ating, bago po to si Miss Erlinda Omania. Bagong viewer natin yan. Si Miss Cristeta de los Reyes. Good evening po. Aileen Adalia. Hello po. Good evening. Nagkapasay. Daming kilala ni Tata Bird. Ayun pa lang po. Medyo konti po ang nanonood ngayon. Siguro sa biyahe-biyahe pa po. Kaya na. Yeah. Very busy pa rin po nung Tata Bird post-holidays. Dami pa rin. O nga pala, doon sa healing na nangyayari nga pala, marami nagkaharap. Bakit wala daw yung distant healing? Papaano po kasi, absent din po kasi si Senyor, Kaya wala yung distant healing portion ng healing session. Anyway, i-review nyo po, i-replay nyo po yung mga previous na distant healing. Parehas din po halos yun. Kung gaano ka-epektibo yung distant healing, yung replay na yun, ganun din po. Thank you, Tata Bird. At thank you din po sa mga lecture ni Tata Bird. Napakaganda. So, sana po, sa mga hindi pa nakapanood, pwede niyo pa po balikan sa Senior Anthony. Thank you, Tata Bird. Sana nga may natutunan sila doon sa lecture na yun. Bukas, hindi ko malaman kung ano sasabihin ko bukas eh.
Mamaya, papasok na lang yan, Tata Bert. Kayang-kaya mo yan. 120 20 na. lecture. 120th lecture. Ayan. Ayun po. So, ano pa po ba? 139 chapter na tayo ngayon, no? Ng awit. Yes. Ayun po. Sa mga magtataka po at bagong nanonood lang po, yung awit po ay kinakanta po talaga namin dahil dapat po siyang awitin. Ayan, baka ngayon lang po kayo makakita na. Malamang ganun na po. Nakakanta nila yun. Ganun po kasi talaga ang dapat doon sa dito sa libro na ito ng awit. No? Yung mga chapters dito, yung mga verses dito, tas magandang kantahin. Dahil yun naman po ang kailangan. Mga kanta po kasi ito ni David, ni Solomon, at ng iba pang mga kanta ng panahon na iyon. Yung mga praise songs nila sa Diyos, kinakanta rin po nila. Yes. Ayan po. Hello, Tita Nati. Hi, Nats! Kamusta na po, Tita Nati? Ate Connie, Miss Eliana Caitlin. Ayan. Ate Marina Espedilla. Yan, dumadami na sila. Kanina 3, ngayon 5 na. 5 na. Opo, at least dumagdag. Ayan. Kamusta ka na po dyan, Tita Nati? Miss ka na namin, Tita Nati. Punta ka naman dito. Punta po. Ayan. Ano pa po ba? Ano bang balita ngayon? No? Sinasabi nila, magbebenta na raw ng murang bigas ang True NFA. Hopefully, no? Para naman doon sa mga gustong makabili ng murang bigas. No? Pero yung mga ganung step, hindi ko malaman kung ano magiging epekto sa farmers talaga. Yun lang. Ano de? Pwede na? Sige po, Tata Bert. Okay lang naman po. Yeah, ako na lang muna unang kakanta. Thank you, Tata Bert. Para maanong tono. Ayan. Tatanggalan ko po kayo ng salaming, ha? Takihan ko po. Sige, medyo. Yan. Sige po. Chapter 139. Lubos ang kaalaman at paglingap ng Diyos. Isang awit na katha ni David upang awitin ng punong mga awit. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimig, yaong aking sasabihin. Alam mo nang lahat iyon, lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan, ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarili, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang Espiritu, ako'y ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroroon ka. Sa daigdig ng mga patay, huminlamay ako'y din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang
duluhan ng kanluran. Tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid, maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning, madilim at maliwanag, sa iyo ay pareho rin. Ang ano bang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo'y kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisan. Sa loob ng bahay ba't ay doon iyong napapansin? Lumalaki ako roong sa iyo'y dinalilihim, ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Tunay Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Kung ito ay bibilangin, ay sindami ng buhangin. Sa iyo pa rin ako kung umaga na magising. Ang hangat ko aking Diyos, patayin mo ang masama, at ang mga mararahas ay iwanan akong pusa. Mayroon silang sinasabing masasama laban sa iyo, at kanilang dinudusta pati na ang pangalan mo. Lubos akong nasusuklam sa sinumang muhi sa'yo. Ang lahat ng nag-aalsa laban sa'yo'y di ko gusto. Lubos akong nagagalit, lubos din ang pagkasuklam. Sa ganong mga tao, ang turing ko ay kaaway. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihati.
Ito ang salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Mahaba-haba itong itong verse 139 na ang titulo talaga ay lubos ang kaalaman at paglingap ng Diyos. Dito po, may paliwanag ko na rin Sige po, dito. Dito po, sinasabi ni David sa pamamagitan ng kanyang pag-awit, yung mga bagay-bagay na walang maitatago sa Diyos. Saan ka man pumunta, saan ka man magtago, nakikita ka ng Diyos. Pati nga yung paggugi sa kanya sa tiyan ng kanyang nanay, alam na ng Diyos. Alam na kung ano siya at kung ano ang magiging katauhan niya. Ganon din po ang sa atin. Ano po? Wala po tayo maililihim sa ating Panginoon. Alam niya ang lahat. Kung gagawa ka ng hindi maganda, alam rin niya yan. Kung gagawa ka ng mabuti, alam din niya yan. Wala po tayong maitatago sa Diyos. Hindi rin tayo pwedeng magsinungaling sa Diyos. Alam niya yan. So, dapat natin pakaisipin, pag hindi tayo gumawa ng maganda, alam na Diyos yan. At alam mo na, siyempre, naman pag gumawa ka ng hindi maganda, may angkop na kaparusahan niya. May angkop na kung tawagin ay karma. Okay. May durugtong ka dyan? O ano? Thank you po. Okay. Chapter 140, Panalangin upang ingatan ng Diyos. Isang awit na kanta ni David upang awitin ng punong mga awit. Sa mga masama, ako ay iligtas. Iligtas mo, Yahweh, sa mga marahas. Sila'y nagpaplano at kanilang hangad. Palaging mag-away, magkagulo lahat. Mapagsik ang dila na tulad ng ahas, tulad ng ulupong taglay ng kamandag. Sa mga masama, ako ay iligtas. Iligtas mo, Yahweh, sa mga marahas na ang nilalayon. Ako ay ibagsak, taong mga hambog ang gusto sa akin. Ako ay masilo sa bitag hulihin, sa bitag na umang sa aking landasin. Sabi ko kay Yahweh, ikaw ang aking Diyos, kaya ako'y dinggin sa aking pagdulog. Panginoong Yahweh na tagapagligtas, nang ako'y lusubin, ikaw ang nag-ingat. Taong masasama sa kanilang hangad, ako'y iyong hadlangan, biguin mo agad. Ang mga kaaway, huwag pagtagumpayin, pagdusahin sila sa banta sa akin. Bagsakan mo sila ng apoy na baga, itapon sa hukay nang di makaalsa. At ang mga taong gawain mabutya, huwag pagtagumpay sa kanilang nasa ang marahas.
tuwid, magpupuring tunay, ika'y pupurihin sa iyo mananahan. Ito po, sa Diyos. Salamat sa Diyos. So, dito naman po panalangin upang ingatan ng Diyos. So, naintindihan naman po natin, yung may mga nasabi dito na sana parusahan po. Kasi ito po yung unang, pa po to, Testament, Old Testament pa po. So, kaya lang po nasabi na sana yung mga nagkakasala sa Kanya, idinadasal niya po na parusahan ng Diyos. Pero kung kaya i-apply natin, syempre, turo po ni Cristo, di ba, Tataber, huwag patawad. So, kahit anong atake sa'yo, siniraan ka, inaway ka, kung ano man, laging mo na lang po ipagdadasal. Kasi wala naman po point kung ipagdasal mong parusahan siya. Gawa ka na rin po ng masama tulad niya. So, kumbaga, pantay lang kayong nag-iisip ng masama, di ba? Kasi isipin mo rin na kung anong gawin, syempre, yung ginawa sa'yo, ayaw mo naman gawin sa iba and ayaw mo naman maramdaman yun. Pero, dito po, patuloy po niyang idinadasal na iligtas po siya ng Diyos ni Yahweh. At naniniwala siya na ikaw lang, ang Diyos lang ang tunay makakapagligtas sa Kanya. As long as po na yung ginagawa niya sa pamumuhay niya, tama at tuwid. Ayun po. Yan kasi ang panahon noon na talagang digmaan gera. Noong panahon na yun ni David, may mga kalaban siya. At talagang sa kanyang panalangin, pinapanalangin niya kay Yahweh na maigupo, matalo yung kalaban niya para mailigtas naman siya sa pinagdatang no. Pero ika nga, nabago yung mga ganyang pananaw. Nung ang sinusunod na natin ay yung mga aral at commandment na bigay ni Kristo na pagmamahalan ang dapat pairalin sa isa't isa. Kahit sa kalaban, mahalin po natin yan. Yan po ang sabi ni Kristo mismo. Ayan po. Chapter 141 na po tayo. Panalangin sa gabi. Awit ni David. Sa iyo, O Yahweh, ako'y dumadalangin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Ang aking dalangin, sana'y tanggapin mo. Masarap na samyong handog na insenso, itong pagtaas ng mga kamay ko. O Yahweh, bibig ko ay iyong bantayan, ang mga labi ko'y lagyan mo ng bantay. Huwag mong babayaang ako ay matukso, sa gawang masama ay magumon ako. Ako ay ilayo, iiwas sa gulo. Sa handaan nila'y nang di makasalo. Pagkat may pag-ibig, ang mabuting tao pwedeng magparusa't pagwikaan ako. Ngunit ang masama ay hindi ko naibig, na ang aking ulo'y busan niya ng langis. Pagkat iniwala na ang mga nilalang, na ang salita ko ay katotohanan, tulad ng panggatong na pira-piraso sa pinagbibingay, kakalat ang buto. Di ako hihinto sa
aking pananalig, ang pag-ingat mo'y aking ninanais. Huwag mong itutulot, buhay ko'y mapatid sa mga patibong ng masamang tao. Ilayo mong lubos, ingatan mo ako, iyong pabayaan sila ang mahulog, samantalang ako'y ligtas mong kinukong. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dito po naman, no, panalangin sa gabi. Kaya yan po ang titulo niyan. Kadalasan kasi tayo ay nananalangin sa gabi. Yung mga paghingi natin ng tulong sa Diyos, sa gabi po natin ginagawa kadalasan. Kaya ganito po ang naging titulo, ang tinatalakay dito sa verso na ito. At dito, pati yung pinasabi rin dito na bantayan ni Yahweh yung kanyang mga salita. Baka kasi makapagsalita siya ng hindi maganda, may ma-offend siya na tao. Talagang hinihingi niya ang tulong ni Yahweh na huwag siyang makagawa ng hindi magandang bagay sa ibang tao. Lalo na ito'y may konting galit sa kanya. Hanggat maaari talaga iniiwasan niyang makagawa ng hindi magandang kilos laban sa ibang tao. Yun lang ang parang nakukuha ko dito sa verso na ito. Maganda po yung sabi mo, Tata Berta, kasi hindi lahat nagdadasal na gano'n. Kumbaga, minsan, to be honest naman, lagi yung sarili mo pagdadasal mo, yung mga kamag-anak mo, pero yung mga kaaway mo, hindi mo may isip na yung sarili mo, ipoprotect mo rin from them, na ikaw rin makagawa ng masama. So, maganda po yun. Yun ang ano ko doon sa bibig ko sa bibig eh. Galing, maganda po yun. Ayun lang, ano, Tata Berta. Binomba ko lang din. Salamat eh. Sige po. O ba? Baka matapos natin Tata Berta. Oo nga. 8:02 pa lang. Ayan po. Ayan. Chapter 142, Panalangin upang tulungan ng Diyos. Isang maskil ni David nang siya'y nasa kuweba. Ito'y isa ring panalangin. Essential po at sumisinghol po. O Yahweh, ako ay humingi ng tulong. Ako'y maghihintay sa iyong pagtugon. Ang aking dinalay, lahat kong hinaing, at ang sinabi ko'y pawang suliranin. Nang ako ay halos wala ng pag-asa, ang dapat kong gawin, nalalaman niya. Sa landas na aking pinagdaraanan, may handang patibong ang aking kaaway sa aking paligid. Nang ako'y lumingon, wala ni isa man akong makatulong. Wala kahit isa na magsasanggala, ni mamalasakit na kahit sino man. Ako ay umibig kay Yahweh, dumaig sa tagapagligtas. Ako'y dumalangin, tunay na ikaw lang mahalaga sa'kin. Dinggin ang hibig ko
sa mga kaaway, na mas malalakas ang mga katawan. Sa suliranin ko, ako ay hanguin, at ang pangalan mo'y aking pupurihin. Sa gitna ng madlang, mga lingkod mo rin. Sa kabutihang mong ginawa para sa akin, para sa akin. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. May nakalagay dito sa titulo niya, no? Isang maskil ni David nang siya'y nasa kuweba. Ito'y isa ring panalangin. Ang masasabi ko rito sa nito, chapter nito, no? Ito siguro yung panahon ng si David ay yung natalo sila sa labanan. Di ba? Natatanda. Talagang sa nagtago siya noon tumakas at napasok siya sa isang kuweba. At wala siyang kasama sa kuweba na yun. Yun ang parang pinapahiwatig dito sa Siyempre, at yan ay si Yahweh. Yeah. Napakaganda nung nito, ng chapter na ito, 142. Dito, i-apply natin sa buhay. Kung tayo po, sa ating pakiramdam, hirap na sa buhay. Kaliwat kanan yung ating problema. Halos lahat ng pangangailangan natin, hindi natin makuha. Lahat halos ng mga dapat natin balingan, ng mga dapat natin lapitan, wala na pong maibigay sa atin, wala pong maitulong sa atin. Ano ang dapat natin gagawin? Ang huling recourse na masasabi natin, tumawag sa Diyos. Meron, at pagtawag doon sa Diyos yan, merong idea na ipapasok sa iyo ang Diyos na dapat mong gawain. Ang Diyos naman kasi hindi yung pagkailangan mo ng pera, kung anong tulong mo, outright ibibigay sa iyo. No. Bibigyan ka ng idea ng Diyos kung paano ka makakalusot sa problema mong kinalalagyan. Yun po ang masasabi kong ipinapahiwatig dito sa verse na ito. Ano, Jack? Or tatavert, magpapadala siya ng tao. Diba? Minsan, ba't nakilala ko to? Tapos marirealize, kaya ko nakilala to kasi ito pa rin gagawin namin, tutulong siya sa akin. So, yun po. Or tatagipitan. Yes, kaya tatavert, mamaya, kailangan ko po ng kaya tatavert lumapit. Diba tatavert? Joke lang. Ayan. Chapter 143. Panalangin upang tulungan ng Diyos. Awit ni David. Ayan. Ako po ba? Ano gusto mo ikaw na? Ako po ba huling ko? Sino ba yung huli? Ikaw. Ako po ba yung huli? Ako na to. Okay. Dinggin mo, O Yahweh, ang aking dalangin. Tapat at matuwid, kaya ako ay dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo ng lahat, kami ay salarin. Ako ay tinugis ng aking kaaway. Lubos na nilupig ng aking kalaban. Sa dilim na dako, ako ay nakulong. Tulad ko'y patay ng mahabang panahon. Ang kaluluwa ko'y halos sumuko na, sapagkat ang buhay ko'y wala ng pag-asa. Araw na lumipas, aking nagulat.
Ako ay namangha, ako'y dumalangin, nataas ang kamay. Parang tuyong lupa ang diwa kong uhaw, nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman Yahweh, ako'y dinggin mo na. Kung ika'y magkubli, baka ang hantungan. Ako ay ituring na malamig na bangkay, at ang tunguhin ko'y madilim na hukay. Ako ay umasa, sa iyo nagtiwala. Sa pagsapit ng umaga ay ipagulugunita, yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Ang aking dalangin na sa iyo'y hibig, patnubayan ako sa daang matuwid. Iligtas mo ako sa mga kalaban. Ikaw lang, O Yahweh, ang aking kanlungan. Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ikaw ay nangakong ako'y ililigtas, pagkat dakila ka, iligtas mo agad. Iligtas mo ako sa mga bagabag, dahilan sa iyong pagtingin sa akin. Ang mga kaaway ko'y iyong lipudin. Ang nagpapahirap sa akin wasakin, yamang ang lingkod mo ay iyong alipin. Ito ang salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Parang continuation ng ano yun, ng isa, no? Ganun din. Sa bagay, panalangin upang tulungan ng Diyos. Ganun din pala. Pag napapasok hindi, parang ipinahiwatig din dito katulad nung nung isang yung sa chapter 142, no? Na pag nalalagay tayo sa alanganin talaga, tatawag tayo sa Diyos dahil sa mga ganyang pagkakataon, siya po ang makakatulong sa atin. Siya ang makakapag-provide ng tulong na kailangan natin na ika nga makakasalba sa atin. May dadagdag ka ba, Kay? Sa akin, parang ano lang siya, Tata Bert, dasal hindi natin nakukuha. Minsan kasi, may rason ng Diyos kung ba't hindi mo siya nakukuha. Di ba? Pinipilit mo. Minsan nga, yung iba, di ba, sinisisi pa yung Diyos. Ilang beses na ako nagdasal sa'yo, ba't di mo binibigay sa akin? Correct, tama. Dahil siya ang the best and only provider, the omnipotent, siya yung pinaka, the absolute. So, siya talaga, dapat, yung tiwala mo, hindi, siya yung Diyos eh. So, alam niya kung kailan dadating, kung kailan ko kailangan. Hindi natin pilitin na pwede, pag nagdasal tayo,
ay, makukuha natin agad dahil malakas yung faith natin sa Diyos. Marami naman sa atin malakas yung faith, pero hindi naman basta-basta po binibigay. Ang akala kasi ng iba, pag nanalangin sila sa Diyos, ibibigay ka agad. Opo. Hindi po. In God's time yan. Yes. Alam ng Diyos kung kailan mo dapat talaga at totoong kailangan yung tulong na yan. Darating at darating yan. Minsan nga, kung ano yung hinihiling mo, hindi yun ang ipoprovide niya eh. Yes, tama. No. Minsan, ang gagawain ng Diyos, yung bibigyan ka ng idea o bibigyan ka ng isang plano kung paano mo gagawin ng isang bagay para hindi ka maging dependent lagi sa Diyos. Ikaw na mismo para magiging masagana ka sa ibibigay na plano sa iyo ng Diyos. Ganun po yun. Correct. Mm-hmm. Yun lang po. Ayan. Chapter 144. Uy, lumampas tayo. Tama. Samantalahin na, may oras pa. Tama. Pasasalamat sa Diyos sa pagtatagumpay ng hari, Tadhani David. Purihin si Yahweh na aking kanlungan, sa pakikibaka ako ay sinanay. Hindi handa ako upang makilaban, matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag, tagapagligtas kung pinapanaligan. Nilulupig niya sa kong mga bayan. O Yahweh, ano nga ba naman ang tao at pinagtutuunan mo siya ng pansin? Katulad ay sorry, tatapusin. Katulad ay ulap na tangay ng hangin, napaparang siya na tulad ng lihim. Langit mong tahanan ay iyong hubugin, Yahweh, lisanin mo't bumaba sa amin. Mga kabundukan ay iyong yaligin. Lalabas ang usok, aming mapapansin. Ang maraming kidlat ay iyong suguin. Lahat ng kaaway iyong pakalati. Sa pagtakas nila ay iyong tudlain. Abutin mo ako at iyong itaas sa kalalimang tubig. Ako'y ligtas, ipagsanggalang mo't nang di mapahamak. Sa mga dayuhang may taglay na lakas, ubod sinungaling na walang katulad. Kahit ang pangako'y pandarayang lahat, o Diyos, may awitin ako bago-bago. Alpa'y tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Iligtas mo ako sa mga malupit kong kaaway.
makapangyarihan ng mga banyaga ay ipagsangkalang sila ay sinungaling, di maaasahan kahit may pangako at mga sumpaan. Nawa ang ating mga kabataan ay lumaki, matatag tulad ng halaman. Ang kadalagahay magandang disenyo, kahit saang sulok ng isang palasyo, at naway mapuno mga kamalig natin ng lahat ng uri ng mga pagkain, at ang mga tupay magpalanakin 10,000 ito'y paramihin mga kawan natin, sana'y dumami rin at huwag malagas ang kanilang mga supli. Sa ating lansangan, sana'y mawala na ang mga panaghoy ng lungkot at dusa. Mapalad ang bansang kanyang pinagpala, mapalad ang bayang si Yahweh Diyos na dinadakila. Ito ang salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Ayan. So dito, yung pagtatagumpay ng hari, no, yung maganda na kahit dun sa sulok-sulok ng kuweba, hanggang sa pagtatagumpay ni David, hindi niya nakalimutan yung i-glorify po si Yahweh. So kumbaga, lagi niya inuuna kahit masaya siya, lagi niya inuuna kahit malungkot siya. Kasi alam niya, yung Diyos na yun, yun lang talaga ang tanging tagapagligtas niya ng kanyang bayan. Ayun po, wala na akong sasabihin dyan. Yun ang tagapagligtas. Tagapagligtas. Thank you, Tata Bern. Aba, chapter 145. Awit ng pagpupuri. Kathani David. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag, di ko titigilan, magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan, siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat, magpakailanman. Dakila ka Yahweh at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap namin unawain. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nilang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakila'y ipapamalita, at isasaysay ko ang mga gawan mo kahanga. Ang mga gawa mong makapangyarihan ipapamalita. Sa lahat ng tao'y aking sasabihin, ikaw ay dakila.
ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ng may kagalakan ang iyong katwiran. Si Yahweh mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikay pagkalinga niya ay mamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikay, pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nilang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggang, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito'y mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin, at sa pagkalugmok sa panghihina ay kanyang hahanguin. Lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat, may tinatanggap na ikabubuhay. Matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawain ay kalakip ang masagana niyang awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Bawat kailangan ng taong dapat ay may takot sa kanya. Kanyang tinutugon, at kung nagigipit, hinahango sila. Yaong umiibig sa kanya, ang lubos ay iniingatan. Ngunit ang masama'y wawasakin, at walang mabubuhay. Aking pupurihin ng Diyos na si Yahweh habang nabubuhay. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri, magpakailanman. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you, Tante Bert. Ayan po. Awit ng pagpupuri. As the title says, ito'y awit ng pagpupuri kay Yahweh. Yun lang ang masasabi ko dyan. Dahil yun naman talaga ang laman nitong verse, ng chapter na ito. No? Pagpupurihan sa mga gawa ni Yahweh. Ayan. So, para sa akin po, dito, parang ever since naman po Tata Bert, nag-umpisa tayo ng Salmo, tapos binasa din natin yung kay David. Talagang, sa akin, siguro, isa siya sa mga
karapat-dapat na tinuring na talagang hari ng panahon na yun. Kasi ganyan po siya, yung hindi siya tumitigil magpuri. Yun yung nakakatuwa sa kanya. Lagi natin sinasabi, pag-end ng pagbasa natin. Parang si David, no, kahit ano na nangyari sa kanya, kahit anong ginawa sa kanya ng mga iba niyang anak, yung ganun. Kumbaga, nanatili siyang malakas yung pananampalataya niya. At yung iba kasi yung nananampalataya ka araw-araw Bird, sa pinupuri mo yung Diyos. Kasi yung mga kahit maliliit na bagay na ginagawa mo, dapat pinupuri mo pa rin ng Diyos, nagpapasalamat ka, hindi lang dahil faithful ka. Kumbaga, lagi mong isipin, lahat ng ginagawa mo, para sa ibang tao, para din sa Kanya. Nakapitong chapter tayo, no? Pero ibigay na natin yung parang, sabihin natin, pinaka-lundo, pinakalaman itong binasa natin na chapters na ito. Tungkol po ito sa ating pagmamahal kay Yahweh, no? Sa ating pagmamahal sa Kanya na siya ang tinitingala natin sa oras ng ating kagipitan, sa oras ng ating pangangailangan. Kung tayo ay nalalagay na sa alanganin, wala po tayong pagbabalingan, wala po tayong dapat na hanapin. Kay Yahweh lang po talaga. Sa Diyos lamang po tayo manalangin. At magpapadala yan sigurado. Alam naman ng Diyos kasi kung tunay ang pangangailangan ito. At pag tunay yan, padadalhan Kanya ng tulong, isasalba Kanya sa hindi magandang katayuan mo, at ang pagtulong na gagawa pa niya, napakaganda. Yung mananagana ka, yung hindi ka pagtapos sa isang tulong, hihingi ka naman. Hindi. Pag tinulungan ka niya, mananagana ka, ika nga. Pati ang iyong pamilya, pati yung mga nagmamahal sa iyo. Ganyan po, pag minahal mo rin ng Diyos, mamahalin ka rin niya, pati yung mga taong minamahal mo. Ako naman po, sa experience po namin dito sa center, kahit individually po, kahit lalo na kay Senyor, binibigay niya talaga yung best. Kung baga last minute pa nga minsan, yung niloloko ni Senyor, di ba minsan, ano pa yan, si Lord, parang konting ano na lang last minute. So, siguro kung parati yun yung na-experience ni Senyor natin, sana kayo rin po ma-experience nyo yung kadakilaan ng Diyos, yung mararamdaman niya talaga yung pagmamahal niya sa iyo dahil sa mga ginagawa mo rin namang kabutihan. So, sana wag po tayo tumigil na gumawa ng mabuti. Ibig po sabihin niya, yung tumulong po tayo na walang hinihiling kapalit. Yan lamang po. Dito, sinasabing manalangin tayo lagi kay Yahweh. Manalangin tayo lagi kay Diyos. Ngayon, may ire-request po ako sa inyo. Miss na po natin si Senyor. Kung maaari sana, isama nyo naman siya sa prayer ninyo na makasama na natin dito sa center, na makasama na natin dito sa AGT. Maliban kasi doon sa mga paliwanag na binibigay namin ni Anje, who knows ba, mas maganda kasi yung paliwanag talaga ni Senyor. Kami ni Anje, kung ano lang po yung ika na may isi-share namin sa inyo, at nawa sa anumang bagay na may isi-share namin sa inyo, ay may mapulot kayo doon na pwede nyong gamitin sa inyong buhay. Correct. And so, later po, meron pong online prayer vigil. Lagi naman po yan, 10 o'clock sa center natin. So, please po, samahan niyo po kami sa pagdasal. Ayan. And tomorrow, Tata Bird? Yes, bukas nga pala, Sabado, may healing, no? At prior to healing, meron pong lecture, 120th lecture po yan. Kung ano kasi yung bili ni Senyor, mula nung umalis siya, ginagawa rin natin na wag tayong kukulangin as much as possible. So, kung ano man po yung ginagawa, kada healing session, ginagawa po natin ng maayos, ng kumpleto hanggat maaari. Hindi tayo magkukulang. Maliban sa diagnosis nga po pala, no? Wala pa po makakaya kasi nung ginagawa ni Senyor. Si Jamie, maganda yung klase ng diagnosis din na ginagawa po niya. Tinataon niya sa oras na mismo ng gamutan at sa kanya sasabihin doon sa pasyente na kanyang ginagamot kung ano man yung problema. Maganda rin yung klase ng diagnosis na ginagawa po ni Jimmy. Bukas po, baka siya ang manggamot.
Kita, Taber. Yes. So, yun na po from us, Tata Bert, no? Yun din po sa akin. Salamat po sa mga nanonood ng AGD. At patuloy po nanonood kahit wala si Senyor. Basta, sama-sama po tayong magdasal na sana makabalik na po agad si Senyor. Yes, Tata Bert. Yun din ang hiling ko, no? Tulungan niyo kaming manalangin na sana bumalik na talaga si Senyor. Grabe ng pagkamis natin sa kanya. Pati po mga pasyente namimiss na rin po si Senyor. Thank you po. Salamat po. Bye-bye. God bless. See you later po sa prayer vigil online. Thank you po.